Back to Face dito sa TV5. Kami po ay nagbabalik sa Face to Face at kasama nga ho natin si Aling Gloria na siyang kapitbahay naman po ni Aling Anita na nagsasabing pumuti na ang buhok nila. Abay talagang walang pinagbago sa katigasan ng ulo ni Vanessa. Nakita po ba ninyo itong mga naging karelasyon niya? Hindi na. Sa karelasyon niya ngayon, hindi po. Basta ang nakita ko lang po yung special child niya Opo. na nasa kanya. Ano pong pinapayo ninyo kay Aling Anita pag kayo po ay nag-uusap? Yun nga, na kayanin niya, total ganyan rin na yan, kayanin niya na lang. Dahil hindi naman siya iniintindi ng anak niya. Yung paghihirap nilang mag-asawa, na handa magkanda kuba-kuba sa paglalabada para lang sa kanila. Hindi na nila inisip yon, hindi na inisip ni Vanessa yon. Yung mga kapatid po niya, hindi ba siya sinubukang kausapin, Hindi na payuhan? rin po ano, dahil matigas talaga ulo, hindi pinapansin eh. Basta pinahiral niya yung So ang kanya. problema talaga ay na kay Vanessa Kay po. Vanessa po. Pero ang sinasabi ni Maricar, ang isa din sa kinasasama ng loob ni Vanessa po ay yung nangyayari nga hong pananakit ng kanyang ama sa kanya. May nakita po ba kayong ganun? Yan po ang hindi ko masabi na sinasaktan siya ng Tatay po tatay niya. niya. Basta alam ko, napapagalitan siya. Gaano po katotoo, Aling Anita, na sa lahat po ng anak ninyo, si Vanessa lamang ang hindi nakatapos? Hindi nga po siya sumusunod sa akin. Oo. Talaga Pero yung po. ibang anak po ninyo nakatapos Wala po? wala po ako. Hindi po sila nakapagtapos din, pero nakapag-aral sila. Pero hindi katulad ng kasing tigas ng ulo nitong anak ko si Vanessa. Oo. Sobra ho talaga ang tigas ng ulo. May trabaho po yung ibang anak ninyo? Yung pong mga asawa, meron pong trabaho sila. Gusto po namin malaman, saan po kayo humuhugot ng lakas? Dahil, siyempre, naglalabada po kayo, tapos nag-aalaga pa ho kayo ng inyong apo. Hihingi po ako ng tao, sa taas. Nabigyan niya ako ng lakas. Opo. Yung pang inaano, alang-alang sa anak ko, sa apo ko, tsaka yung lakas ko na wag akong bigyan ng mabigat na... Kung sakali pong makausap nyo at makita si Vanessa, ano po ba ang gusto ninyong mapag-usapan po ninyo? Kung aming mabuo ang aming pamilya. Oho. Na kung po pwede, kahit naman may asawa na siya uli, magsama-sama kami. Tatanggap ko po yan dahil Basta magkakasama lang, Magkakasama lang si po. Vanessa at yung mga anak niya. Hindi po ninyo alam kung nasaan talaga nandun yung pangalawa? Hindi po. Baka yun na lang pong nanay ang nakakaalam niyan dahil Oo. hindi ko na nga po inaano siya. Hindi rin alam. Naku, Hans, meron bang gusto magtanong dyan? At nakakapagtaka, di ba? Nasaan na yung pangalawang batang yon? Yun nga, Chang, ang inaalala ko. Ay nako, sana kung nasan man ang batang yun ay nasa mabuting kalagayan, hindi ba? Sino pa po ang may katanungan at gustong linawin mula sa ating mga bisita? Mami? Para sa kay Aling Anita, sinubukan nyo na bang Aling Anitang mag-usap na mag-ina? Kasi baka hindi nyo nalalaan, may problema ang anak nyo. Kasi tayong magulang, dapat ginagabayan natin ang mga anak natin. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, mag-usap kayong mabuti para sa ikatatahimik ng pamilya nyo at saka para sa mga apo mo na rin. Yun lang. Bakit po minsan parang ang sinasabi ni Vanessa na pag-alaman po namin sa research, parang kulang daw ang pagmamahal? Kasi parang ang sinasabi po niya, lagi daw po siya ang napag-iinitan. Ano nga po hindi siya pag-iinitan dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Ayaw po niya sumunod. Dr. Camille, alam po natin na siyempre ang mga ina ayaw na nalalayo ang kanilang anak. Hindi ba? Pero sa sitwasyon na ito ni Vanessa, sa mga naging kwento ni Aling Anita, nagawa niyang iwan ang kanyang panganay na anak kay Aling Anita. Maari bang ang dahilan nito ay dahil sa ang bata ay may sakit or dahil sa kahirapan ng buhay? Siguro, oo, may sakit yung bata. Pero kung talagang sabihin nyo na may sakit, ikaw yung ina, mas dapat nga na maging responsable ka. So nakikita natin dito na maaring si Vanessa ay hindi pa talaga handa maging isang ina. Wala siyang commitment maging ina. Mas gusto niya siguro na magkaroon ng commitment, na magkaroon ng kasama sa buhay. Kesa yung talagang sabihin mo na magkakaroon siya ng commitment na may aalaga ang bata. Kasi parang po, yes, oo, Maricar. Kasi may dahilan din po kaya yung
anak na yun na panganay ibinigay sa Ano daw ang nanay dahilan, niya. sabi ni Vanessa? Kasi yung pangatlo niya ngayon asawa, medyo inis dun sa bata. Lagi nilang pinag-aawayan yun. Oo, Maricar, nandun na tayo, pero kasama yon sa minahal nung lalaki kay Vanessa na tanggapin kung ano man ang naging nakaraan niya. Ayun nga po, hindi matanggap. Hindi obligasyon nung bata ang bayaran ang naging pagkakamali nung nanay. Yun nga po yun nga po yung isang dahilan nga kaya kung bakit titignan niyo yung sitwasyon na bakit nagawang iwan ni Vanessa yung So, anak parang ang niya. sinasabi mo ba, Maricar, desisyon nung lalaki na iwan yung bata kay Oh, Aling kaya nga Anita? masabi kong talagang matigas ang ulo niya dahil mas ginusto niya Yung gusto nung ng asawa niya kaysa kinakasama sa niya, kesa makasama niya ang kanyang ina. Kung talagang gusto niya si Vanessa, kung ano si Vanessa, kung ano ang kalagayan ni Vanessa at may anak siya, mahalin niya. Oo. Anuhin Yun nga, niya. Hindi nga natin Ang hindi kining nga niya. natin naririnig yung side ni Hindi Vanessa. si Vanessa Kaya lang ang kukunin niya. May anak si Vanessa. Kasi may dalawa pa siyang anak na tinitignan eh. Kahit na ba sabihin mong 10 pa ang anak ni Vanessa, minahal niya si Vanessa. Kung ilan ang anak ni Vanessa, Yun ang Kasama katwiran niya. natin. O, nandun Hindi na si tayo. Vanessa lang. Sangayon ako doon sa sinasabi mo ha. Pero, tignan mo, sino ba nakikisama? Ikaw ba? Ganun desisyon mo, syempre siya. Meron talaga hindi mo alam yung nangyayari sa loob ng Tama bahay. ba, Ano Dr. ba, Camille, itong sinasabing kinukwento ni Maricar ngayon na parang ang lumalabas, desisyon nung kanyang kinakasama ngayon Kasi pala may ni dalawang Vanessa anak tinitimbang niya. na talagang iwan ang bata dahil hindi nga makasundo nung lalaki. Okay, may mga pagkakataon kasi na ang mga ibang babae, mas gusto nilang pasakop at the same time at ang gagawin nila ay kung ano yung sinabi ng kanilang asawa dahil kasi nagkaroon na siya ng failed relationships eh. So akala niya siguro na ito na yung pagkakataon na para mabuo ang kanyang pamilya, sundin kung ano ang gusto ng kanyang kinakasama ngayon. So maaring mali siya sa katwiran pero dahil ang iniisip niya ay ito ang makakabuti sa kanya ngayon, kaya yun ang sinusunod niya. Marami pong salamat, Dr. Camille. Pinagsabihan mo naman siya doon, Maricar. Kung pinagsasabihan ko siya, hindi dapat ganun. Pag gusto ng asawa mo, gusto mo, susundin mo rin. Sabi ko, syempre, anak mo pa rin yung kawawa naman yun. Sabi niya ganyan, ewan ko, Pero Maricar. binanggit ba ni Vanessa sa'yo na naging masakit at mahirap para sa kanya na Oo, yung lagi ginawa na niya yun, na naalala iniwan sa niya yung kanya. kanyang anak? Lagi niyang sinasabi, kunya, pag kumakain sila na medyo masarap ang ulam nila, sabi niya, naalala ko si Balelay. Naalala niya yung anak niya na may karamdaman, yung nasa kanya. Tapos umiiyak siya, tinatago niya sa asawa niya yun. Oo. Hindi niya Mabuti ba inaan- siguro alamin na natin kung ano ba ang mga naging dahilan at ito ang naging buhay ni Vanessa. Makakasama na po natin siya at magsasalita na. Vanessa Dare, pasok! Vanessa, narinig mo ang mga sama ng loob at hinanakit ng nanay mo sa'yo. Nagsisisi ka ba sa mga ginawa mo? Opo. Sisi po ako sa mga ginawa ko sa kanya. Ano yung isang bagay na pinagsisisihan mo sa lahat? Hindi po niyo alam yung trabaho ko. Ba't ano ba ang hanap buhay mo ngayon? Malalaman po natin ang buong kwento ng buhay ni Vanessa. Susunod na po sa pagbabalik ng Face to Face. Ang sabi ni nanay, nagtatrabaho ka sa restaurant, sa karinderya. Pero hindi niya po alam na iba pinapasok ko. Ano ang trabaho mo? Ano po, sa club po. Ano, pumapasok ka sa club? Ano klaseng asawang ginawa mo ang pagkosa yung asawa mo na pumapasok ka sa beer house? Miss Amy Perez would like to thank the